Napabuntong hininga si Bianca nang makababa siya sa modernized bus na kaniyang sinasakyan. Napilitan siyang mag-commute papuntang trabaho dahil na flat ang gulong ng kaniyang kotse at kasalukuyan niya pa itong pinapaayos. Busangot ang mukha ni Bianca habang naglalakad papuntang trabaho niya. Mahaba-haba pa ang kaniyang lalakarin kaya kailangan niyang madaliin ang paglalakad. Ngunit sa kalagitnaan ng kaniyang paglalakad, napansin niya ang pagsunod ng lalaki sa kanyang likuran. Mas lalo niyang binilisan ang paglalakad dahil panay pa rin ang sunod nito. Ay nagtungo siya sa eskinita sa sobrang taranta. Nagulat siya nang maramdaman ang malamig at matalim na kutsilyo na nakatutok sa kanyang likuran. "Huwag kang gagalaw o tumakbo. Kung ayaw mong masaksak kita rito." Anong kailangan mo? "Hold up to. Ibigay mo sa akin ang bag at ang mga suot mo na alahas." I can't. Nandito lahat ng mga credit cards at pera ko. Hindi pwede." "Boba ka ba? Kaya nga magnanakaw ako kasi alam kong mayaman ka. Pasalamat ka nga hindi na kita papahubarin kasi kahit yan damit mo, mukhang branded eh." "Please, bibigyan kita ng pera. Huwag mo lang kunin tong lahat." "Ibigay mo na lang mga iniutos ko sa'yo. Kung hindi, baka butasin ko tong likod mo." Napapikit ng mariin si Bianca nang maramdaman ang matalim na kutsilyo sa kanyang likuran. "Ano nangyayari rito?" Nabuhayan si Bianca nang makarinig ng boses mula sa kanilang likuran. Napalingon ng babae sa estranghero na nagsalita. Bumagsak ang balikat niya nang makitang isang pulubi. Ngunit sa kabila nun, kitang-kita pa rin ang kakaibang kagwapuhan ng pulubi. Maging ang magandang hubog ng katawan nito na hapit sa madungis niyang damit. Napailing si Bianca at halos matawa sa kanyang sarili dahil naisingit niya pa talaga sa kanyang isipan ang paghanga sa isang pulubi sa kabila ng panganib ng kanyang buhay. "Huwag kang makialam dito, pulubi. Umalis ka na rito kung ayaw mong madamay. Bitawan mo siya. Sa tingin mo, matatakot ako sa'yo na isang pulubi lamang? Anong magagawa mo Kung ako sa'yo, lumayas ka na lang dito at hayaan mo na kami rito." "Please, help me!" Pagmamakaawa ni Bianca sa pulubi. Kahit sa isip-isip niya ay wala naman itong maitutulong dahil pulubi lamang. "Last warning, sir. Let her go." Hindi maiwasan ng babae na mamangha nang marinig ang matigas na Ingles ng pulubi na para bang sanay na sanay ito salitang Ingles. "Sinabing huwag kang makialam kung ayaw mong madamay. Tangina!" Napatili si Bianca sa gulat nang mabilis na tumakbo ang pulubi at tinabig ang kamay ng magnanakaw kung saan nakadiin ang kutsilyo sa likuran ng babae. Hindi alam ng babae kung paano nangyari yun. Pakiramdam niya, parang hangin ang naging galaw ng misteryosong pulubi. Tumalsik ang kutsilyo sa kalayuan. Sinuntok ng magnanakaw ang pulubi. Kaagad namang sinuntok ng estranghero pabalik ang holdapper. Ngunit sa kalagitnaan ng mainit na suntukan, hindi inaasahan ng pulubi ang paglabas ng isa pang kutsilyo ng magnanakaw na nakatago mula sa kanyang bulsa. Napasigaw si Bianca nang makita niya ang 2 beses na pagsaksak ng patalim sa gilid ng tiyan ng pulubi. Hindi pa man naproseso lahat ni Bianca ang kanyang nasaksihan nang biglang tumakbo ang magnanakaw. "Shit! Are you okay?" Tanong ni Bianca nang lapitan ng pulubi. Napahawak siya sa dumudugong tiyan ng estranghero. "Mukhang may trabaho ka pa, miss. Hayaan mo na ako. Okay lang ako. Konting saksak lang naman to. Daplis lang naman." "What? Anong konting saksak? Nakadalawang saksak siya sa'yo. Mauubusan ka ng dugo. Kailangan kitang dalhin sa ospital." "Hindi na kailangan. Kaya kong sarili ko." "No, I'll call an ambulance. You need to go to the hospital." Natatarantang kinuha ni Bianca ang kanyang cellphone at tumawag ng ambulansya. "Just hang on. Papunta na rito ang ambulansya." Nagulat si Bianca nang biglang tumawang pulubi na para bang may nakakatawa rito kahit wala naman. "Hindi naman ako mamamatay nito. Okay lang talaga ako." "Are you blind? You're not okay. Ang dami ng dugo At paano mo nakuhang tumawa? This is serious, for God's sake." "I'm not blind, miss. Kitang-kita ko ang dugo. At saka wag mong idiin ang kamay mo sa sugat ko. Hindi ako nasaktan sa saksak kung hindi sa kamay mo Reklamo ng pulubi kay Bianca. Gulat namang inilayo ng babae ang kaniyang kamay sa sugat ng estranghero. Hindi niya namalayan na sa sobrang taranta niya, nakadiin na pala ang kamay niya sa sugat ng lalaki. Maya-maya pa ay dumating ang ambulansya.
Kaagad na pinasakay yung pulubi sa ambulansya. Ilang beses pa itong tumanggi, ngunit sa huli, napilit rin ito ni Bianca. Nang makarating sa ospital, ay hindi mapakali ang babae habang naghihintay sa waiting area. Makalipas ang halos 1 oras, lumabas din ang doktor mula sa emergency room. Agad na tumayo si Bianca at sinalubong ito. Kayo po bang kasama ng pasyente? Opo, ako po. Kumusta na po siya? Mabutit na agapan agad. Malalim ang isa sa 2 sugat pero maswerte siyang hindi natamaan ng mga vital organs. Marami lang siyang nawalang dugo, kaya kailangan manatili muna siya dito para obserbahan. Napabuntong hininga si Bianca sa pagkalma. Parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Pwede ko po ba siyang makita? Sandali na lang po. Ililipat na siya sa kanyang kwarto. Pero, tinanong niya po kasi kung may babayaran daw agad. Ayaw daw po niyang maiwan dito kung walang pambayad. Ako pong bahala sa lahat. Maya-maya, pinapasok na siya sa kwarto. Sa gitna ng kama, naroon si Silas, nakahiga ngunit nakangisi pa rin. Aba miss, kala ko ba alis ka na? Hindi ka ba late sa trabaho? Hindi na ako pumasok. Paano ako makakapagtrabaho kung may taong sinaksak para iligtas ako? Hindi mo na sana ako dinala rito. Gastos pa tuloy. Seriously? Naisip mo pa talagang gastos sa lagay mo na yan? Just be thankful na hindi ka naubusan ng dugo. Sabi ng doktor mabuti na lang hindi natamaan ng vital organs mo. Tapos na ba sila? Pwede na ba akong umalis? You can't. Mahina ka pa. Seriously miss, malayo sa bituka to. I'm okay now. I can take care of myself. Pulubi ka ba talaga? Ba't ang fluent pong pakinggan kapag nagsasalita ng Ingles? Huwag mong sabihing milyonaryo ka na nagpapanggap na pulubi. Bakit? Kapag pulubi ba dapat hindi ka marunong magsalita ng Ingles? Masama ba yun? What do you mean? I mean, siguro pinanganak talaga ako ng matalino ng mga magulang ko. Gusto ko nang umuwi, miss. Pwede na ba akong umuwi? Hindi pa pwede. Saan ka umuwi? Kung saan-saan lang naman. Saan-saan? Sa lansangan. Napasinghap si Bianca sa narinig. Inaasahan niya na iyong sagot na yon dahil pulubi ang kaharap niya. Pero hindi niya ma-imagine ng ganitong misteryosong pulubi ay palaboy-laboy lamang sa daan. Gusto mong magkaroon ng tirahan? Sino bang hindi? Pwede kang tumira sa bahay namin. Pulubi man ako pero wala akong balak na maging pabigat sa tao. Kaya wag na lang, miss. Bakit? Hindi ka ba nanghihingi ng pera sa mga tao? Hindi ko kagawian yan. Paano ko naman naiisip ang bagay na yan? It's because you're pulubi. Pulubi man ako pero kumakayod ako para makakain araw-araw. Oh, okay. May alok ako sa'yo. Magtrabaho ka sa bahay ko. Stay in. Magtrabaho ka roon, kapalit ng pagtira mo roon. Tanggapin mo na ang alok ko. Bilang pasasalamat na rin to sa pagtulong mo sa akin. Siguradong ka ba? Hindi mo naman ako kilala. Nararamdaman kong mabuti kang tao. Tinulungan mo pa nga ako kahit wala kang kapalit na hinihingi. Hindi mo lang alam. Bihira akong makatagpo ng taong ganyan mag-isip. So, ano na? Payag ka ba? Sige, pero sa isang kondisyon. Trabaho lang. Ayaw kong tratuhin mo akong parang kawawa. Hindi ko magagawa yan. Malaking utang na loob ko sa'yo. Salamat, miss. Miss is too formal. My name is Bianca. How about you? What's your name? May pangalan ka ba? Sa tingin mo ba wala? My name is Silas. Ang unique naman ang pangalan mo. Bawal pa ba akong umalis dito? Tatanungin ko lang ang doktor. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang doktor habang hawak ang chart ni Silas. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ng doktor kay Silas. Napaupo at napasandal ang lalaki sa kama. Okay na ako. Alam ko, sisiw lang sa'yo yan eh. Natatawang wika ng doktor. Nagtatakang napatingin si Bianca sa manggagamot at kay Silas. Kung makapag-usap kasi ang dalawa, parang magkakilala na ang mga to. Nang makita ng doktor ang katanungan sa kanyang mukha, sinagot na ng manggagamot ang tanong sa utak niya bago niya pa sabihin yon. Si Silas ay palaging nasusugo dito sa ospital. Masyado kasing matulungin. Sa bawat tulong niya, hindi niya naiisip na mapapahamak siya. Kung hindi saksak, hampas sa ulong nangyayari sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ko may iwasan ng hindi mangialam, Dok. Napailing na lamang ang manggagamot sa sagot ni Silas. Paggamat nagulat man si Bianca sa kanyang narinig, napatingin siya sa doktor upang magtanong dito.
Dok, pwede na po ba siyang umalis? Technically, pwede na siyang ma-discharge bukas ng umaga kung hindi na lumala ang kondisyon. Pero kailangan pa rin ng pahinga at wag mo na siyang gagawa ng mabibigat na trabaho. Buti naman. Ayos, makakaalis na rin ako. Pero siguraduhin po ninyong may tutulong sa kanya sa pagpapalit ng bandage at pagbili ng gamot. Ako na po ang bahala. Sasamahan ko na siya. Mabuti, maghahanda na lang kami ng discharge papers para bukas. Wika ng doktor bago magpaalam. Napalingon si Silas kay Bianca. Napababa ang tingin nito sa daliri ng babae na may suot na singsing. May asawa ka na? Oo. 1 taon na kaming kasal. Baka suntukin ako ng asawa mo kapag makita niya na may dala kang lalaki sa bahay niyo. Ako ang bahalang kakausap sa kanya. Umuwi ka na muna sa inyo. Ako nang bahala sa sarili ko. Kaya ko na to. Baka may kailangan ka pang asikasuhin. Huwag mo kong alalahanin dito. Wika ni Silas at bahagya pang napaunat ng katawan. Komportable itong humiga sa hospital bed na parang hindi lamang nasaksak kanina. I can't leave you here. Responsibilidad kita. Hindi ko kailangan ng babysitter. At saka, huwag mo nga akong tratuhin na disable. May saksak lang ako pero normal ako. Napatingin si Bianca sa kanyang cellphone nang bigla itong tumunog. Sagutin mo na yan. Baka kailangan ka. Napatango si Bianca at sinagot ang tawag. Where the fuck are you? Singhal ng asawa ni Bianca na si Rafael sa kabilang linya. Nasa ospital. Anong ginagawa mo riyan? Ikaw na lang ang hinihintay dito sa meeting. Nanikip ang dibdib ni Bianca sa narinig mula sa asawa. Buong akala niya kapag babanggitin niya na nasa ospital ito, mag-aalala ito sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahang nagkamali siya ng iniisip. Nasaksa kasing tumulong sa akin. Muntik na kasi akong ma-hold up. What? Asan bang kotse mo? Na-flat. Pinapaayos ko pa. Paano yan? May meeting tayo ngayon. Aaliwin ko lang sila rito para ma-extend ang time. Mag-commute ka ulit. Pumunta ka na rito. Pero, hindi na nadugtungan ang sasabihin ni Bianca nang bigla nang tinutol ng kanyang asawa ang kanilang tawag. Napabuga ang babae ng hangin. Mukhang walang pakialam sa iyong asawa mo. Wika bigla ni Silas. Hindi alam ni Bianca na kanina pa pala nakikinig ang lalaki sa usapan nila ng asawa niya sa cellphone. What the heck? Bakit ka nakikinig sa pinag-uusapan namin? Kasalanan ko ba na naka-loudspeaker yung cellphone mo at dinig na dinig hanggang dito ang sinabi niya? Gago pala yung asawa mo eh. Imbis na mag-alala sa'yo, mas nag-alala pa sa meeting. I need to go. Babalikan na lang kita rito mamaya after ng meeting. Ano? Maglalakad ka ulit doon? Baka hindi lang hold up ang mangyari sa'yo ron. Don't worry. Magta-taxi na lang ako. Ba't kasi kanina hindi ka na lang nag-taxi? Walang dumadaan na taxi kanina habang naghihintay ako. Kaya naisipan kong sumakay na lang sa modernized bus at lalakarin ko na lang din pagkababa ko. Mag-taxi ka. Bahala nang malate ka basta safe ka. Pahatid ka hanggang sa trabaho mo. Ilang oras bang meeting mo? 4 na oras. Babalik din ako agad dito. Don't worry. Hindi ko tatakbuhan ng hospital bill mo rito. Hindi naman yan ang inaalala ko. Kapag hindi ka pa rito dumating ng 4 na oras, aalis ako rito at hahanapin kita. Babalik agad ako rito. Don't worry. Alis na ako. Nagmamadaling wika ni Bianca at lumabas. Nang makalabas, sakto namang may nakita siyang taxi kaya kaagad siyang pumara rito. Hindi na inisip pa ng babae kung seryoso ba talaga sila sa sinabi nito kanina o hindi. Ngunit ang iniisip niya lamang na hindi ito makakalabas ng ospital. Nakarating si Bianca sa kanyang pinagtatrabahuan, ang iritadong mukha ng kanyang asawa at ang naiinip na mukha ng kanilang mga kasosyo sa negosyo ang agad na bumungad sa kanya. Sa wakas, dumating ka rin. Masungit ang tono ng asawa habang sinasalubong siya sa harap ng conference room. Pasensya na, may emergency lang talaga kanina. Tingnan mo. Ikaw na lang ang hinihintay. Naiinip na ang mga tao. Alam mo bang ilang beses ko na silang kinausap para lang i-delay to? Alam ko, Rafael. Kaya nga nagsorry ako, diba? Hindi ko naman kasalanan na nalate ako. Palibhasa kasi parang wala ka namang pakialam sa akin eh. Anong sabi mo? Imbes sa sagutin ni Bianca ang iritadong tanong ng asawa, tinalikuran niya na ito. Hinarap niya ang mga iniisip ng mga kasosyo nila sa negosyo. Pasensya na po kayo at natagalan ako. Nagkaroon po kasi ng emergency. Galing po ako sa ospital.
Kinakailangan isugod yung taong tumulong sa akin. Muntik na kasi ako ma-hold up sa daan kanina kung hindi ako natulungan. Na-flat po kasi bigla ang kotse ko. Is that so, Iha? Okay ka lang ba? Mabuti naman at hindi ka nasaktan. Nahuli bang magnanakaw? Nag-aalalang tanong ng matandang babae. Nanikip ang dibdib ni Bianca nang maisip na mas may pakialam pang ibang tao sa kanya kaysa sa asawa niya. Sa ngayon hindi pa po, pero may CCTV raw sa area kaya baka matuntun din ng mga pulis. Mabuti naman at may lead. Ipagpaumanhin mo na kung na-pressure ka namin na pumunta agad. Kung alam lang namin ang nangyari, hindi ka na sana pinilit ni Rafael. Okay lang po. Naiintindihan ko. Responsibilidad ko rin naman po to. Maya-maya pa ay sinimulan na ni Bianca ang presentasyon. Habang nagsasalita, paminsan-minsan napapatingin siya kay Rafael na ni minsan hindi man lang ngumiti o tumango sa sinasabi niya. Nakatungo lang ito, nakakunot ang noo at parang laging naghihintay ng pagkakamali niya. Ngunit sa kabila noon, ramdam ni Bianca na nakuha niyang atensyon ng mga kasosyo. May ilan pa nga na tumatango-tango habang nagsasalita siya. Pagkatapos ng kanyang bahagi, palakpakan ng ilan. Tanging si Rafael lang ang nanatiling tahimik. Very well presented, Bianca. Napakalinaw ng pagkakalahad mo. Mahirap yung ginawa mo, considering what you've been through today. Maraming salamat po. Pagkalipas ng ilang oras, natapos rin sa wakas ang meeting. Habang naglalapitan ng mga kasosyo para batiin siya, si Rafael ay agad na lumayo at may tinatawagan sa cellphone. Iha, dapat nagpapahinga ka ngayon. Baka gusto mong i-early out na muna ang sarili mo ngayong araw. Ganun nga pong balak ko. Kailangan ko ring balikan sa ospital yung taong tumulong sa akin. Ay nako, tama lang yan. Mabuting tao ka, Iha. Hindi lahat ginagawa pa yung ganyan ngayon. Salamat po ulit, ma'am. Kung nandito lang sanang apo ko at wala kang asawa, irereto ko sana kayo sa isa't isa. Natatawang tukso ng matanda. Bahagyang napangiti naman si Bianca sa sinabi ng kasosyo nito. Hindi niya namalayan na naaaliw na pala siya sa pakikipag-usap sa matanda. O siya, Iha, kailangan na naming umalis. Paalam ng matanda kay Bianca. Nang makaalis sa paningin niya ang kanyang kasosyo, ay napalingon siya sa kanyang asawa nang marinig ang singhal nito sa kanya. Psst, pasikat. Siguro gawa-gawa mo lang mga palusot mo kanina kaya na-late ka, no? What are you trying to say, Rafael? Gusto mo kasi, sa'yo lahat ng spotlight. Hindi kita maintindihan, Rafael. Masyado kang nilalamon ng inggit mo sa akin. Tandaan mo asawa mo ko, Rafael. At kanina naman nagkaroon ka rin ng pagkakataon na mag-present, di ba? Masyado kang bulag. You also have a spotlight. Hindi mo lang napapansin yun dahil sa akin ka nakatutok para hanapan ako ng mali. Hindi ko minsan maintindihan kung asawa ba talaga kita rito o kaaway. Saan ka pupunta? Tanong ni Rafael nang makitang tatalikuran na siya ni Bianca. Pagod na napabaling ang babae sa asawa. Pupuntahan ko sila sa ospital. Siya yung pulubing lalaking tumulong sa akin kanina. Silas? Baka lalaki mo yun at palusot mo na naman siguro yan. Siyang dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon. Kung hindi mo kayang intindihin yun, huwag mo na akong pigilan. At saka wala akong lahing cheater, Rafael. Kahit kailan hindi ko naisip naman lalaki. Wala akong plano sa ganyang bagay. Siguraduhin mo lang, Bianca. I'm true to my words, Rafael. Don't worry. Wika pa ni Bianca at tinalikuran ng kaniyang asawa. Hindi pa umabot sa 2 taon ng pagpapakasal nila ay nagkalabuan na agad ang relasyon nilang mag-asawa. Hindi alam ni Bianca kung kailan nagsimula ang lahat. Basta, nagising na lang siya ng isang araw. Naging malamig na ang pakikitungo sa kanya ni Rafael hanggang sa nakasanayan na lamang yun ng babae. Hanggang sa unti-unti niyang naramdaman ang paglayo niya kay Rafael. Unti-unting nawala ang dating sigla ng relasyon nila. Pakiramdam ni Bianca, isang pagkakamaling galaw ay tuluyan ng mabubuwag ang pinagsaluhan nilang pagmamahala noon. Napabuntong hininga lamang si Bianca. Pinunasan niya ang luhang bumabadya sa kanyang pisngi. Huli niya lang napansin na umiiyak na pala siya. Nang makarating sa labas, halos kapusin siya sa kaniyang paghinga nang makita si Silas na kausap ang security guard. Nang magtama ang paningin nila ng pulubi, saka lamang kumalma ang ekspresyon nito. Ngunit si Bianca ay halos hindi makalma ang kaniyang sistema. Hindi niya alam kung bakit bigla niyang naramdaman to.
Ang simpleng pagtama ng paningin ng estranghero sa kanya ay nagbigay sa kanya ng kung anong kilabot sa katawan. Hindi dahil sa pandidiri, ngunit sa kakaibang pakiramdam kung saan ay ni kahit minsan hindi niya naramdaman kay Rafael. Mabuti naman pala't lumabas ka na, ma'am. Itong pulubi kasing kulit-kulit. Namimilit na pumasok at hahanapin ka raw. Ayaw mo niwala sa akin na nandito ka sa loob. Kilala mo ba to, ma'am? Yes, he's my friend, Manong. Nakangiting wika ni Bianca. Bakas naman ang pandidiri sa mukha ng security guard sa sagot ng babae sa kanya. Hindi ka dapat nakikipagkaibigan sa ganitong tao, ma'am. O bakit? Dahil pulubi ako? Abay, oo naman. Tignan mo ang ayos mo. Madungis, amoy lansangan, at mukhang manggugulo pa. Ma'am, para rin to sa kaligtasan nyo. Hindi lahat ng pulubi dapat kaibiganin. Hindi lahat na naka-uniforme may dangal din. Akala mo ba porke may badge ka, mas mataas ka na kaysa sa iba? Manong, tama na po yan. Nako, ma'am, bakit mo pinagtatanggol ang pulubi na to? Manong, kung marumi man siya, kung amoy lansangan man siya, hindi yun ang sukatan ng pagkatao. Minsan ang pinakadukha pa ang may pinakamalinis na puso. Kung wala si Silas, baka wala na po ako ngayon. O baka wala. Nanakawan na ako. Siyang tumulong sa akin nang ma-hold up ako. Nasaksak po siya sa taong muntik nang nakawan ako. Anong hindi po magandang humusga kayo sa ibang tao, base lamang sa pisikal na anyo. Napayuko ang security guard sa sinabi ni Bianca. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko alam. Sana po ay magsilbi itong aral sa inyo. Mauuna na po kami. Silas, halika na. Wika ni Bianca, sabay higit sa maduming kamay ng pulubi. Ngunit sa simpleng paghawak na yon, ay parang kinuryente ang buong katawan ng babae. Nang makalayo na si building, saka lamang binitawan ni Bianca ang kamay ni Silas. Bakit ka nandito? Bakit ka umalis sa ospital? Anong sabi ng doktor sa'yo? At paano mo nalaman na nandito ako? Ang dami naman ng tanong mo. Hindi ko alam kung alin ang uunahin kong sagutin. Umabot ka ng 5 oras. Akala ko ba 4 na oras babalik ka kaagad sa ospital? Sabi ko naman sa'yo hahanapin kita kapag di ka dumating sa usapan natin. Paano mo ko nahanap? I have my own ways. Makahulog ang wika ni Silas. Nangunot ang noo ni Bianca sa sinabi ng misteryosong pulubi. Habang tumatagal ang pakikipag-usap niya sa lalaki, nahihiwagaan na siya rito. Anong sabi ng doktor nang umalis ka? Hindi nila alam. What? Kailangan natin bumalik doon. Alam kong hindi pa mabuti ang pakiramdam mo. Sige, pero pwede bang mag-request? Of course. Ano yun? Pwede bang makahingi ng damit? Ilang araw na rin tong suot-suot ko eh. At saka makakain na rin. Yan lang ba? Sige, walang problema. Bumalik na tayo sa ospital. Baka pagalitan pa tayo ng doktor. Hindi pa ako nakakapagbayad ng bill doon. Alam mo bang yan din ang isa sa inaalala ko kung bakit kita hinanap? Dahil hindi ka pa nagbabayad ng hospital bill. Baka takasan mo pa ako eh. Napairap si Bianca sa narinig. Excuse me? Anong akala mo sa akin, sinungaling? Pasensya na. Mataas kasi ang trust issue ko sa mga tao. Lalo na sa mga mayayaman. I'm not rich. Mas mayaman ang asawa ko. Una pa ni Bianca. Nagkibit balikat na lamang si Silas. Nang makarating ang dalawa sa ospital, kaagad namang bumungad sa kanilang harapan ang problemadong mukha ng doktor. Silas, ba't ka biglang umalis? San ka dumaan? Ang tigas talaga ng ulo mo kahit kailan. Hindi pa nga maayos ang sugat mo. Pasensya na, Dok. Hinahanap ko lang tong in charge sa pagbabayad ng hospital bill ko. Akala ko kasi tinakasan na ako eh. Napairap si Bianca sa narinig, lalo na nang marinig ang tawa ni Silas. Napailing na lamang ang doktor sa sinabi nito. Kahit hindi naman bayaran ni Miss Bianca, okay lang sa akin yun. Ako ang babayad para sa'yo. Minsan mo na rin sinalba ang buhay ko, Silas. Tinulungan ka rin ni Silas? Di niya sinabi sa'yo? Hindi po. Bakit po, Dok? Dapat ko bang ipangalandakan yun? Nasunog ang bahay namin noon tapos naiwan ako sa loob. Siya lang ang nagkaroon ng lakas ng loob na pasukin ako at tulungan sa kabila ng malakas na apoy sa bahay namin. Sagot ng doktor na ikinagulat ni Bianca. Kinabukasan, nang ma-discharge na sila sa ospital, kaagad silang nagpasalamat sa doktor. Sana ay huwag ka na ulit dito bumalik, Silas. Parang ginawa mo ng tulugan ng ospital eh.
Hindi lang ako babalik dito kapag hindi ako napuruhan, Dok. Tigas talaga ng ulo mo. Wala namang malambot na ulo, Dok. Don't worry, Doc. Iwas disgrasya na siya kasi sa bahay ko na po siya titira. Gulat na napalingon ng doktor kay Silas. Totoo ba yan, Silas? Bakit noong ako ang nag-iya sa'yo na sa akin ka tumira, ayaw mo? Talaga po? Nag-iya ka sa kanya na roon siya tumira sa bahay niyo? Oo nga naman, Silas. Ba't di ka pumayag? Kaurat mo ka ni Doc eh. Mas maganda kapag maganda palagi ang bubungad sa umaga mo kapag gigising ka. Wika ni Silas, sabay kindat kay Bianca. Kapansin-pansin ang pag-iba ng itsura ng pulubi. Dahil inayos si Bianca ang itsura niya, mas lalong gumwapo ito sa kaniyang paningin. Mukhang ibang-iba ito sa Silas na pulubi na nakilala niya noon. Tumagal ang usapan ng tatlo hanggang sa magdesisyon na si Bianca na umuwi na. Nang makarating sa loob ng bahay, nakarinig ang babae ng mahinang hagik-gik mula sa sala. Nang makarating doon, bumungad sa kanyang harapan si Rafael kasama ang di kilalang babae. Rafael? Bianca, nandito ka na pala. Oh, anak ng isa sa mga kasosyo natin sa negosyo, si Trisha. Napabagsak ang tingin ni Bianca sa kamay ng kanyang asawa na nasa bewang ng babae. Samantalang tahimik lamang na nanunuri si Silas mula sa likuran nila. Hindi mo nabanggit sa akin yan ah. Hindi ka naman nagtanong, Bianca. Sino yung lalaki na nasa likuran mo, Bianca? Pwede mo bang ipakilala sa akin? Ang gwapo naman niya. Wika bigla ni Trisha at lumayo kay Rafael. Dahilan para mabitawan ng lalaki ang kaniyang bewang. Bakas ang kilig sa boses si Trisha habang walang hiyang tinititigan si Silas. Dumaan ang inis sa mukha ni Rafael at napatingin na rin kay Silas. Siya ba ang lalaking tinutukoy mo na titira rito? Siya nga. You like that guy, Trisha? Don't you know that he's a beggar? Siya ang tumulong sa asawa ko nang muntik na siyang nakawan. Pulubi? Is that true? Opo. Pulubi lang po ko. Yuck! Mahinang wika ng babae, ngunit sapat na yun para marinig ng lahat. Bahagyang napalingon si Bianca kay Silas para silipin ang reaksyon ng lalaki. Ngunit nagulat siya nang diretsong nakatingin si Silas sa kanya at lumipat ang tingin nito kina Trisha at Rafael na may mapanuring tingin. Nang ibalik ni Bianca ang tingin sa kaharap niya dahil hindi niya makayanang tignan si Silas, nagulat siya nang makitang nakabalik na muli ang kamay ni Rafael sa bewang ni Trisha. Nakatingin ang kanyang asawa sa babae na parang hindi lamang nag-e-exist si Bianca sa mundo niya, hindi man lang iniisip ang nararamdaman niya. Talaga po bang magkasosyo lang kayo sa trabaho? Mapanuring tanong ni Silas nang hindi na makatiis. Gusto rin sanang magtanong ni Bianca, ngunit iniisip niya na baka hindi niya makayanan kapag malaman niya ang katotohanan. Kakasabi ko lang, di ba? Huwag mong sabihin na hindi mo narinig yun. Narinig ko po yun. Di naman ako bingi. Kapat ginagago mo ba ako? Bianca, ano ba yung dinala mo rito? Pulubi na nga bastos pa makitungo sa may-ari ng bahay. Silas, stop it. Sige Bianca, kunwari, di ka nasasaktan. Mahinang ismid ni Silas at natahimik na lamang. Napasinghap si Bianca dahil narinig niya ang sinabi ni Silas kahit mahina yun. Maiwan ko muna kayo rito. Ihahatid ko lang si Silas sa magiging kwarto niya. Ba't di mo na lang patulugin sa labas? Lagyan mo lang ng karton. Sapat na sa kanya yun. Sanay naman siya matulog sa ganyang sistema, di ba? Oo nga, huwag masyadong mag-effort dyan kahit wala nang ang karton. Nagtawanan sina Trisha at Rafael. Rafael, don't be rude. At ikaw naman Trisha, hindi ko gustong inaasta mo. Baka nakakalimutan mong nasa loob ka ng pamamahay ko. Matalim na wika ni Bianca. Natahimik naman si Trisha. Samantalang si Rafael naman ay napaismid. Hinawakan ni Bianca ang kamay ni Silas para tuluyan ang makaalis sa harap ng asawa niya at ng kasama nitong babae. Ang ganda ng pag-welcome ng asawa mo sa akin. Pasensya ka na sa kanya, Silas. Ako nang humihingi ng pasensya. Alam mo ba kung anong naiisip ko nung makita niya ako? Kitang-kita sa mga mata niya ang takot. Anong pinagsasabi mo, Silas? Nagtatakang tanong ni Bianca habang naglalakad sila para ihatid ang lalaki sa magiging kwarto nito. Kanina niya pa binitawan ng kamay ni Silas dahil parang
Hindi niya kayang tagalan ng paghawak dito. Parang may kung ano kasing mahikang epekto sa kanya ni Silas na sa simpleng paghawak, pakiramdam niya para siyang napapaso. Mukhang takot na mabuking sa kagaguhan niya. Alam kong pansin mo rin na may kakaiba, Bianca. Huwag kang manhid. Nanikip ang dibdib ng babae sa narinig. Hindi niya pinansin ang sinabi ng lalaki. Itong magiging kwarto mo, Silas. Wika ni Bianca nang makapasok sa magiging kwarto ng lalaki. Napalingon siya kay Silas upang tignan ang reaksyon nito. Ngunit hindi niya inaasahan na diretso lamang ang tingin ng lalaki sa kanya, imbis na ilinga ang mga mata sa magiging kwarto niya. Hindi ko inaasahan na ganito pala kabigat ang bahay mo. Full of lies and betrayal. Your husband is bullshit, Bianca. Labas ka na sa mga problema namin, Silas. Siya nga pala, nasa closet na ang mga damit mo. Magpahinga ka muna rito. Maghahanda lang ako ng hapunan natin. Pinilit ni Bianca ng ngumiti. Umaasang ngingiti rin pabalik sa kanya si Silas. Ngunit nagkakamali siya dahil mas lalong dumilim ang ekspresyon ng lalaki. Hindi na lamang iyon pinansin ng babae. Akmang tatalikuran niya na sana si Silas para lumabas. Ngunit natigilan siya ng hawakan ng lalaki ang kanyang braso. Don't be afraid to be alone, Bianca. Don't let yourself live a miserable life. Kung hindi mo to harapin ng mas maaga, mas lalo kang masasaktan. Mas lalo kang magbumukhang tanga sa piling ng lalaking hindi marunong lumingon sa'yo at lokohin ka ng harap-harapan. Silas, alam kong ibig mong sabihin, pero wag tayong magpadalos-dalos sa hinala natin. Baka nagkakamali lang tayo. Kung hindi mo alam, magaling akong mangilatis ng tao, Bianca. Hindi ako ang tipo ng tao na ako sa agad. Trust me, may relasyon ng babae na yun at ang asawa mo. I bet na matagal na, hindi mo lang napapansin. Masyadong halata. At ikaw naman, alam kong hindi ka bulag, pero pinipili mong maging manhid. Try me, Bianca. Hindi aabot ng isang buwan. Mapapatunayan ko sa'yo na may relasyon sila. Hindi maialis sa isip ni Bianca ang mga pag-uusap nila ni Silas. Kahit 2 linggo na ang nakalipas, hindi naging madali ang pagpapatira ng babae kay Silas sa bahay nila. Mas dumalas pa ang pag-aaway nila ni Rafael dahil ayaw niyang tumira si Silas sa bahay nila. Ayaw niya raw sa presensya ng lalaki. Ngunit kapag tatanungin naman ni Bianca kung anong rason, wala naman itong maisagot. Simula nang pumasok si Silas sa bahay nila, napapadalas na rin ang pagdalaw ni Trisha sa bahay nila. Kapag aalis sila ni Silas, na naging driver niya na papuntang trabaho. Pagkarating ng bahay ay nadadatnan niya sina Trisha at Rafael sa bahay nila na sweet sa isa't isa. Naiiwan na ako rito. Hindi mo na kita maipagdadrive ngayon. Bakit? Masama pakiramdam mo? Hindi naman. May gagawin lang ako. Ano naman yun? Hindi ko pa nakakalimutan ang usapan natin, Bianca. Sasamahan kita rito. Napalunok ang babae. Naalala niya na hindi aabot sa 1 buwan, papatunayan ni Silas ang assumption nito. Ngunit sa isip-isip ng babae, kahit hindi na kailangan yun patunayan ng lalaki, alam niyang hindi na kailangan yun dahil halata naman. You don't have to do that anymore, Silas. Bakit? Natatakot ka? Huwag ka magpakatanga, Bianca. Alam kong mahal mo siya pero hindi mo deserve yun. You deserve a love that's pure and a man that will love you unconditionally. I don't love him anymore, Silas. What? I don't get it, Bianca. Hindi mo na mahal pero nananatili ka pa rin sa kanya. Tama ka. Takot akong mag-isa, Silas. Hindi ko kayang maging mag-isa. Bakit? Anong akala mo sa akin, Anino? Hello? Kausap mo ako ngayon. Mag-isa ka pa ba? I'm serious, Silas. Hindi ako nakikipagbiruan ngayon. I just want you to realize that I'm here, Bianca. You're not alone, okay? Nanikip ang dibdib ni Bianca, ngunit sa huli, napatango na lamang at sa isang iglap lang, nagkaroon siya ng magandang desisyon para sa ikakabuti niya. Kung gusto mo ng ebidensya, gagawa tayo ng paraan. We'll make a plan. Huh? Plano, Silas? What do you mean? Akong bahala. Wika ni Silas. Pinag-usapan ng dalawa ang plano. Hindi naman maiwasang sumang-ayon ni Bianca sa ganda ng suhestyon ni Silas. Hello? Nandito ba si Rafael? Tanong ni Trisha nang pinagbuksan siya ni Silas ng pinto. Wala rin dito si Bianca. So,
Mag-isa ka lang pala rito? Isn't it obvious? Malamang. Napangisi si Trisha sa sinabi ni Silas. Pinasadahan niya ang matikas na katawan ng lalaki. Maging ang perpektong mukha nito na parabang ni kahit kailan hindi nakatulog sa lansangan noon. Suplado mo talaga. Are you still mad at me kasi ininsulto kita nung unang pagkikita natin? Sorry for our bad first encounter. Hindi na kita malapitan kasi ayaw ni Rafael. Bakit naman? Hindi ka niya pinapayagan? Nagsiselos siya. Jealous? May relasyon kayo? Yes, matagal na. Pero alam mo ba, nagsasawa na rin ako sa ganitong sitwasyon. I know I don't deserve this shit. I thought I love him, not until I saw you. Inaamin ko, nandiri ako nung nalaman ko na pulubi ka pala dati. But look at you now. You've changed. Really changed. Patago kitang tinitignan. Pinagtanggol din kita minsan kay Rafael na huwag ka paalisin. Sabi ko dahil ayaw ko ma-feel ni Bianca na mag-isa siya. Pero ang totoo niyan, palusot ko lang lahat yon. Ayokong bumalik sa dating ikaw. Anong ibig mong sabihin? I like you, Silas. Napagtanto ko na hindi ko pala mahal si Rafael dahil mas kakaibang nararamdaman ko sa'yo. Sumama ka sa akin, Silas. Bibigyan kita ng magandang buhay. Higit pa sa kayang ibigay sa'yo ni Bianca. Paano si Rafael? Si Bianca? Hihiwalayin ko si Rafael. Siya at si Bianca will live happily ever after. Tapos tayo, magiging masaya tayong dalawa. Prove it, Trisha. Nakangising wika ni Silas sa desperadang si Trisha. Nang magpaalam ang babae na aalis na dahil pupuntahan niya si Rafael upang hiwalayan, tuluyan nang lumabas si Bianca sa kanyang pinagtataguan. Lahat ng pag-uusap ni Silas at Trisha, narinig niya lahat yon. Desperate girl. Ano pang plano mo? Busangot na tanong ni Bianca at napaupo sa counter. Mukhang hindi ka masaya sa ginawa ko. May ginawa ba akong hindi mo nagustuhan? Wala nga. Ano nang plano mo ngayon? Hintayin natin ang pagdating ng dalawa. Paano ka naman makakasiguro na aayon ang lahat ng plano mo sa mangyayari? Don't you trust me, Bianca? I trust you, Silas. Then wait for it. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng kalabog ng pinto. Napatili si Bianca nang biglang sinuntok ni Rafael si Silas. Samantala si Trisha naman ay sinusubukang awatin ang galit na si Rafael. Sa kabila ng suntok na natamo ni Silas, nagawa niya pa rin ngumisi at pinunasan ang dugo sa kanyang labi. What did you do to her? Did you seduce her? Rafael, hindi ako inakit ni Silas. It's my choice. It's for the better. Silas and I love each other. I'm sorry. Ayusin niyo na lang ang relasyon niyo ni Bianca. Nakayukong wika ni Trisha. Napasinghal si Rafael sa narinig. Si Bianca naman, natawa sa desperadang si Trisha. What the heck, Trisha? Nag-usap na tayo about kay Bianca, diba? Are you mad at me dahil natatagalan? Okay, hihiwalayin ko na ngayon si Bianca. Eto na, harap-harapan. I'll choose you over Bianca. Ikaw ang mahal ko ngayon. At hindi ako makakapayag na yung pulubi na yan ang pipiliin mo sa aming dalawa. Ang kakapal ng mga pagmumukha niyo. Paano niyo nagagawa sa akin to? Ni hindi man lang kayo nahiya sa mga kababuyan niyo. Trisha, please, don't do this to me. I'm willing to give up everything on you. Wika ni Rafael at hindi pinansin ang hinaing ng asawa. Nanikip ang dibdib ni Bianca. Muntik na siyang mabuwal sa kanyang kinatatayuan, ngunit kaagad siyang inalaya ni Silas. Nagkatinginan ng dalawa. Kitang-kita sa mga mata ng lalaki ang kakaibang emosyon na hindi mabasa ni Bianca. Lumipat ang kamay ni Silas sa bewang ng babae na siyang nagbigay naman ng libu-libong kuryente na naglakbay sa buong kaugatan ni Bianca. No, Rafael. This is wrong. Everything is wrong. Hindi kita pipiliin. Si Silas na ngayon ang may kakayahang magpasaya sa akin. He'll come with me. I'll give everything to him. What a desperate. Hindi ko iiwan si Bianca rito. I'm sorry, Trisha. Lahat ng sinabi ko hindi totoo yan. Ginamit lang kita para mabuking yung relasyon niyo ni Rafael. What? Nakikinig ako sa usapan niyo. You think Silas will come with you? Try. Dahil dadaan ka muna sa akin bago mo siya mapasama sa'yo. So ginawa niyo to para lituhin kami. Ganun ba? Bakit? Nalito ba kayo? Did you all enjoy the show? The lies? The betrayal? So,
You love this. Gustong gusto mo talaga ito makita. The way I beg for someone's love. Hindi sa'yo na asawa ko. Yes. Kasi gusto ko ring makita mo na habang ginagawa mo yan, wala akong pakialam. Nakakaawa kang tignan. You look so desperate. Hindi na nakayanan ni Trisha at nag-walk out siya. Kaagad namang nataranta si Rafael at sinundan ang kabit nito. Nang makaalis ang dalawa, tuluyan ang bumuhos ang luha ni Bianca. Tell me, Silas. Ano bang mali sa akin? Tingin mo ba hindi ako naging mabuting asawa? Fuck. I never felt insecurities before. Bakit? Mas maganda ba si Trisha sa akin? Mas sexy? What? Tell me, Silas. Magkasama tayo rito sa bahay. For sure na may napapansin kang hindi ka ganda-ganda sa akin. You're almost a perfect wife, Bianca. Wala akong nakikitang pagkakamali sa'yo. Your husband is just a cheater. At ang cheater ay ang tipo ng tao na hindi kontento. Pero mas pipiliin niya pa si Trisha kaysa sa akin? Hindi dahil mas mahalaga si Trisha. Pinili niya lang ang mas madali. Ang isang cheater, laging naghahanap ng thrill. Ng bago, ng labas sa tama. And one thing because he doesn't deserve you. You're too perfect for him, Bianca. At sila, I know that they both suffer with each other. Bagay sila. They're both manipulative, liars, and cheater. Kaya hindi ka dapat manghinayang sa ganoong klase ng relasyon. There's nothing wrong with you, Bianca. Tangang asawa mo. Kasi kung akong nasa posisyon niya, hindi kita papakawalan. Napalunok ang babae nang magtama ang paningin nilang dalawa ni Silas. Puno ng sinseridad ang mga mata ng lalaki. Halos kapusin si Bianca sa paghinga nang iniangat ni Silas ang kaniyang kamay at pinunasan ng luha sa pisngi ng babae gamit ang hintuturo nito. At heto na naman ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa katawan ni Bianca. Kakaibang pakiramdam na siyang kinakatakot niya na baka siya ay magkamali rin. Alam kong pagod ka. You should take a rest, Bianca. Hindi naging maganda ang araw mo ngayon. Pagbalik dito ng asawa mo, hiwalayan mo na siya. I already have an annulment paper at pipirmahan niyo na lang yun. Nagulat si Bianca sa narinig. What? Saan mo nakuha yan? I have my own ways, Bianca. Sino ka ba talaga, Silas? Pulubi ka ba talaga? Hindi itong panahon para sabihin ko sa iyong lahat. It's better that you don't know anything. Nangunot ang noo ni Bianca. Ngunit dahil sa pagod, nagpaalam na lamang siya sa lalaki para magpahinga. Lumipas ang ilang linggo ay hindi na bumalik pa si Rafael sa bahay nila. Iniisip ni Bianca ay baka sumama na yon kay Trisha. Ngunit imbes na magluksa siya, hindi niya alam kung bakit mas naging magaan ang pakiramdam niya. Papunta ka ng trabaho? Tanong ni Silas nang bumaba si Bianca sa kanyang kwarto at bihis na bihis. Yes, I need to go. May conference meeting kami ng matandang kasosyo ko ngayon. Eat breakfast first, Bianca. I'm late, Silas. Isasabay ko na lang sa lunch ang kain ko. Hindi ka alis dito hanggat hindi ka makakain ng almusal. You forgot that I'm your boss, Silas. And so, you forgot also that I am your concerned friend. Kailangan ko bang mag-resign para mapilit ka para dito? Come on, Bianca. You need to eat. Hindi na nga ako nagrereklamo na puro ka trabaho eh. Wala tayong makakain kung hindi ako magtatrabaho. Wala akong pangsweldo sa'yo, Silas. Hindi ko kailangan ng pangsahod mo. You underestimate me, Bianca. Kaya kong siguraduhin sa'yo na kaya kitang pakainin ng 3 beses sa isang araw. Kahit hindi ka magtrabaho. Really? Huh? Ano naman ang mapapakain mo sa akin kung ganun? Pagkain. Alangan pakainin kita ng putik niyan. You're being sarcastic again, Silas. Titigil ako sa pagiging sarkastiko sa'yo kapag kumain ka na ngayon. Makakapaghintay naman ang trabaho mo. Come on, ako nagluto nito. Napabuntong hininga na lamang si Bianca, sabay irap. Kaagad siyang umupo sa upuan dahil sa pagpupumilit ni Silas. Nang makitang pagkain sa hapag, bigla siyang nakaramdam ng gutom. Nang makita ni Silas ang reaksyon niya, kaagad itong ngumiti. Pinagsandukan siya ng lalaki ng pagkain. Ihahatid kita. Malamang, driver kita eh. Pwede ko bang hiramin ang kotse mo mamaya? Text me kapag pauwi ka na. Of course. May pupuntahan ka ba? Yes. Saan? Importanteng lakad lang, Bianca.
Makahulog ang wika ni Silas. Nagtaka man ang babae, ngunit isinawalang bahala niya na lamang yun. Wait, naganda ako para sa baon mo. Wika ni Silas at kinuha ang lunchbox kung saan nandoon lahat ng paborito ni Bianca na siyang iniluto niya mismo. Kaagad na tinanggap ng babae ang iniabot ni Silas na lunchbox. Nang makalabas, pinagbuksan siya ng lalaki ng kotse. Nang makarating sa pinagtatrabahuan si Bianca, pinagbuksan naman siya ni Silas ng pinto. Pasok na ako. Mag-text ka sa akin kapag pauwi ka na. Okay, I will, Silas. Hindi alam ni Bianca kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam niya na hindi niya maintindihan. Ngunit isinawalang bahala niya na lamang yun. Maagang natapos ang presentation ni Bianca sa kanyang kasosyo. Katulad ng kanyang nakasanayan, kaliwat kanan na compliment na naman ang kanyang natanggap. Nang makalabas si Bianca sa building, kaagad niyang tinext si Silas. Saktong pag-send niya ng message ay isang van ang tumigil sa kanyang harapan. Hindi pa man siya tuluyang nakakatakbo, kaagad na siyang hinuli at tinakpan ng ilong niya ng panyo. Naamoy ni Bianca ang kakaibang kemikal mula roon, dahilan para mawalan siya ng malay. Nagising na lamang si Bianca sa isang malakas sa sampal na dumako sa pisngi niya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay bumungad sa kanyang harapan si Rafael. Nagalit ang mga matang nakatingin sa kanya. Nasaan siya? Ha? Sino? Anong ibig mong sabihin, Rafael? Pakawalan mo nga ako rito. Anong ibig sabihin nito? Nasaan siya, Bianca? Nasaan sila? Ano ba, Rafael? Nalilito ako. Sino ba yung hinahanap mo sa akin? Sina Trisha at Silas. Nakita kong mensahe nila sa isa't isa. Magkikita silang dalawa. Kukunin ni Silas si Trisha sa akin. What? Gulantang na tanong ni Bianca kay Rafael. Napatingin siya sa kanyang asawa. Napakiramdam niya ay parang di niya kilala. Ilang buwan pa lamang na hindi nagkita ang dalawa. Marami na itong pinagbago sa pisikal na anyo. Nasaan sila? Rafael, hindi ako lost and found. Hindi ko alam kung nasan sila. Na hindi ko nga alam na nagtitext ang dalawa eh. Sinungaling. Nasaan sila? Isang panibagong sampal ang natamo ni Bianca. Sa lakas ng impact noon, natumba ang babae. Mula sa kanyang kinakaupuan, pakiramdam niya ay para siyang nabingi. Kasabay ng pagtahimik ng paligid ay ang kalabog ng pinto. Nagulat si Bianca nang makita ang nag-aalala at galit na mukha ni Silas. Sa likod niya ay si Trisha na umiiyak at mga pulisya. Hindi na nagawa pang tumakas ni Rafael nang bigla na siyang pinusasan. Nang mahanap naman ni Silas si Bianca, kaagad niya itong dinaluhan. Kinalas niya ang tali sa mga kamay ng babae. Ikulong niyo ang lalaki na yan! Baliw yan! Naiiyak na sigaw ni Trisha. Nagtaka naman si Bianca sa narinig. Bianca, are you okay? I'm sorry, natagalan ako. Silas, wala akong maintindihan. Ano bang nangyayari? Bakit parang takot na takot si Trisha kay Rafael? Sabi sa akin ni Rafael na nakipagkita ka raw kay Trisha. Hinanap niya sa akin si Trisha dahil daw sumama si Trisha sa'yo. Tama ba yun? It's true, Bianca. Pero nakipagkita ako kay Trisha dahil humingi siya ng tulong sa akin para makatakas kay Rafael. Rafael is sick, Bianca. Kinukulong at sinasaktan niya si Trisha. The truth is, hindi ako totoong pulubi. Nagpapanggap lang akong pulubi para mag-imbestiga. Hindi lang si Trisha at ikaw, Bianca. Marami pa siyang biktima. Halos lahat ng babae. Para siyang may sakit sa pag-iisip. Obsessive. Kontrolado niya mga kilos nila. Sinasaktan kapag hindi sumusunod. Parang pag-aari niya ang tingin niya sa mga babae. May ilan kaming nakausap. Yung iba, natakot magsalita. Yung iba naman, nawawala na. Matagal na namin gustong hulihin si Rafael. Pero wala kaming sapat na ebidensya noon. Kaya ako nagpanggap. Umaasa akong makalap ang lahat bago may masaktan pa. Yung pagkikita natin noon. Yung pagkikita natin, hindi ko sinasadya yun. Hindi ko alam na asawa ka pala niya. Sinundan kita noon. Gusto kita noon pa man. Hindi ko kasi alam na may asawa ka. Hindi ko alam kung paano mo ako napasunod na makitira sa bahay mo. Pero hindi ko inaasahan na mas mapadali pa lang ang sitwasyon dahil doon. Anong totoong trabaho mo kung ganun? Isa akong undercover agent, Bianca. Matagal na akong nagtatrabaho sa ilalim ng women
and Children Protection Unit. Nang may nag-report tungkol sa isang lalaking nambubugbog at nangkukulong ng mga babae, akong na-assign para mag-imbestiga. Pero hindi ko alam na si Rafael pala yun. Hindi ko alam na ikaw ang asawa niya. Hindi ko alam na ganun pala si Rafael. Kaya pala napapansin ko na habang tumatagal, umiiba ang ugali niya. Si Trisha ang panibago niyang biktima. Pasalamat na lang dahil nandoon ako sa bahay ninyo. Hindi kanya nagalaw o nasaktan, kaya sumunod siya kay Trisha. Ano bang klaseng sakit yan? Hindi ko inaasahan na nagpakasal ako sa isang katulad niya. Ayon sa findings, si Rafael ay may kombinasyon ng narcissistic personality disorder at delusional disorder. Jealous type. Ibig sabihin sobra siyang makasarili. Gusto niya, siya lang ang laging tama at may malalim siyang takot na maiiwan o pagtataksilan siya kahit wala namang basihan. Kaya niya kinulong si Trisha. Kaya kanya sinaktan. Delusional disorder? Oo. Naniniwala siyang may relasyon kami ni Trisha kahit wala. At dahil sa pagiging narcissist niya, iniisip niyang pag-aari niya ang bawat babaeng dumaan sa buhay niya. Wala siyang pakialam kung nasasaktan na. Basta masunod lang siya. Delikado yun, Bianca. Lalo na kapag pinagsama mo sa takot, galit at pagkontrol. Pero asawa niya ako, Silas. Bakit siya nag-cheat? At mas si Trisha pang mahal niya? Bakit di niya nagawa sa akin ang ginawa niya kay Trisha at sa ibang babae? Dahil ikaw ang tipo ng babaeng hindi madaling bumigay. At yun ang gusto niyang sirain. Gusto niyang patunayan sa sarili niya na kaya kanyang baluktutin, buwagin. Pero hindi kanya nagawang kontrolin katulad ng inaakala niya. Kaya siya naghanap ng mas madaling biktima. Walang iba, kundi si Trisha. Nangilid ang luha ni Bianca sa mga revelasyon. Nagbigay ng panginginig sa katawan ng lahat ng sinabi sa kanya ni Silas. Kaagad siyang niyakap ng lalaki upang aluin ito. Don't worry, Bianca. Nandito na ako. You're safe now. He won't hurt you anymore. No one will hurt you. Gamutin natin yung pisngi mo. Wika ni Silas nang mapansin ang bakas ng sampal ni Rafael sa pisngi ni Bianca. Napatango na lamang ang babae at nagpatianod na lamang dito. Naging mabilis ang panahon. Pinakulong si Rafael ni Bianca at ng mga babaeng biktima nito. Hiniwalayan niya na rin ang lalaki. Good morning. Wala kang trabaho ngayon? Napangiti si Bianca nang makita si Silas na naghahanda ng makakain para sa kanilang dalawa. May sariling bahay si Silas, ngunit napagkasunduan nila ni Bianca na tumira na lamang sila sa iisang bahay. Lalo pat natatakot na ang babae na mapag-isa dahil na rin sa dulot ng kanyang dating asawa. Wala. Ikaw, may trabaho ka ba? That's good. Wala rin akong trabaho sa ngayon. Nakita mo bang bulaklak sa kwarto mo? Corny mo pa rin manligaw. Natatawang wika ni Bianca. Mahigit 1 taong nanliligaw sila sa babae. Halos araw-araw, naglalagay ito ng bulaklak sa kwarto ni Bianca. Wala itong mintis ni kahit isang araw. I told you, Bianca. I'm trying my best. Hindi ako marunong manligaw at pumorma. I'm not like your ex-husband, si Rafael. Oh, shut up, Silas. I don't wanna hear his name again. Kinikilabutan ako. Hindi ko rin alam kung paano niya ako nakuha noon. Hindi ko talaga alam kung paano manligaw, Bianca. I'm sorry if I disappointed you. Nakayukong wika ni Silas. Natawa naman ng babae sa kanyang kadramahan. You're doing great, Silas. Keep it up. Bianca, wag mo nga akong biruin ng ganyan. I'm not joking. I'm serious, Silas. Kaunti na lang talaga, makukuha mo na ako. But I hope na bigyan mo pa ako ng panahon. I wanna know you more. Hindi sapat sa akin ng mahigit na 1 taon. Sana intindihin mo ako. Ni kahit kailan, hindi ako nagmamadali, Bianca. Kahit kailan, maghihintay ako sa'yo. Sasagot mo. Hindi ako nagmamadali. Beside, I'm enjoying this. I wanna know you more too. Habang tumatagal, mas lalo akong nahuhulog sa'yo. Focus on yourself muna. While I'm enjoying courting you, Bianca. Walang kaso sa akin yun. Thank you, Silas. Salamat sa paghihintay at pagpapasensya mo sa akin. Kahit nasa isang bahay tayo, never mong tinake advantage ang sitwasyon. You always make me feel respected and deserving to wait. Hindi ko alam ang ginawa ko kung bakit nakatagpo ko ng isang katulad mo. Marami kang ginawa, dahilan para mas lalo kong nahulog sa'yo nang hindi ko namamalayan, Bianca. Masaya ako dahil binigyan mo ko ng pagkakataon na ligawan ka. Sapat na sa akin yun, kahit walang kasiguraduhan
kung kailan mo bubuksan ulit ng buong-buo ang puso mo. I'll assure you, Silas, na kapag fully healed na ako, na kapag alam kong mas mahal ko ng sarili ko higit sa ibang tao, ikaw ang una kong lalapitan at babalitaan tungkol dito. At ikaw ang nag-iisang lalaki na hayaan kong buksan ulit ang puso ko para magmahal ulit. Hindi ka mahirap mahalin, Silas. Hirap na hirap pa nga akong mahalin ng sarili ko kaysa mahalin ka. No, Bianca. I want you to love yourself more. Hindi ako nahirapang mahalin ka kaya alam kong unti-unti mo ring mamahalin ang sarili mo. Just like what I've said, you're not hard to love. God, you make me fall for you without even trying. Napangiti si Bianca sa sinabi ni Silas. Umabot ng 2 pang taon, hindi binigo ni Silas si Bianca. Nanatili siyang consistent sa panliligaw sa babae kahit walang kasiguraduhan kung kailan handa ang babae. Ni hindi nagbago ang turing niya rito. Nanatili siyang naghihintay at ini-enjoy ang panliligaw kay Bianca nang hindi ito pinipressure. Dahil doon, mas lalong pinagtuunan ni Bianca ng pansin ang kanyang sarili habang hindi inaalala kung maghahanap ba si Silas ng iba. Dahil confident talaga siya na mahal siya ng lalaki sa kabila ng lahat. Abala si Bianca sa pagluluto para sa kanila ni Silas. Nagulat ang babae nang biglang may kumatok ng pinto. Ako na magbubukas ng pinto, Silas. Ikaw na rito magpatuloy sa pagluluto ko. Utos ni Bianca sa lalaki. Para namang tuta na sumunod si Silas sa utos ng babae. Halos matawa si Bianca nang mapagtanto na parang naging sunod-sunuran na si Silas sa kanya. Isang utos niya lang rito, kaagad naman itong sumusunod sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Lahat ng mga gusto niya, ginagawa nito. Pagbukas si Bianca ng pinto, nagulat siya nang bumungad sa kanyang harapan si Trisha. Bakas ang pag-aalinlangan at hiya sa mukha ng babae. Gulat man ay nagawa pa rin ngumiti ni Bianca. Trisha, long time no see. Kumusta ka na? Pasok ka. Paanyaya pa ni Bianca. Simula kasi nang mangyari ang trahedya noon, nawalan na ng balita pa ang babae kay Trisha. Ngunit sinumbong pa rin sa kanya ni Silas na nag-confess daw si Trisha sa kanya na may gusto pa rin ng babae sa kanya. Pero nireject naman siya ni Silas sa kadahilanan na mahal niya si Bianca kahit noong may asawa pa ito. Maayos naman ako. Ikaw, kumusta? Kayo ni Silas? Silas and I, we're both happy to each other, Trisha. Nakangiting wika ni Bianca. Nang makarating sa loob, bahagyang nagulat si Silas nang makita si Trisha. Hindi tumagal ang titig ni Silas kay Trisha dahil kaagad niyang inilipat ang tingin kay Bianca. Nandito ako para imbitahan sana kayo. Imbitahan? Saan? Sa kasal ko. Sa susunod na linggo na. What? Wow! Congratulations, Trisha. I'm happy for you. Masayang bati ni Bianca. Salamat, Bianca. Kayo ba? Kailan kayo magpapakasal ni Silas? Nililigawan ko pa lang siya, Trisha. Hindi pa kami. Don't worry. Hindi naman ako nagmamadali. Talaga? Akala ko kayo ng dalawa. Umpisa pa lang kasi alam ko ng bagay kayo. Mas bagay ko yun ni Bianca kaysa kay Rafael. Lalo na nung nalaman ko ang buong pagkatao mo, Silas. Kaya nagulat ako kasi hindi pa kayo. Buong akala ko kayo na. Ngayon ka lang ba naligaw kay Bianca kaya ganun? Ang hina mo naman. Mahigit 2 taon ko na siyang nililigawan. At hindi ka man lang na-inlove sa kanya, Bianca? The heck? Sino bang hindi mai-inlove sa lalaking yan, Trisha? Ayoko lang kasi na magpadalos-dalos. Naiintindihan din naman ni Silas ang rason at gusto ko. Kaya hindi naging problema sa amin ang bagay na yan. We're both happy with each other. At yun lang ang may hiling ko, Trisha. Hindi na ako humiling pa ng kahit na ano sa ngayon. Handa akong hintayin si Bianca kahit na anong mangyari. Masaya ako sa ginagawa ko ngayon. Masaya akong iniisip ko na nililigawan ko siya. Napangiti si Trisha sa sinabi ni Silas. Nagtagal ang pag-uusap ng tatlo hanggang sa magpaalam na si Trisha upang umuwi. Nang sila na lang dalawa ang matira, nagtama ang paningin ni na Silas at Bianca. Napasimangot si Bianca at napalapit kay Silas. Kumapit ang mga kamay niya sa braso ng lalaki, samantala ay bumaba ang kamay ni Silas sa bewang niya. Nanatiling nagkatinginan ang dalawa. Hindi maiwasang makaramdam si Bianca ng suntok na konsensya. Nang mapagtanto na 2 taon nang nanliligaw sa kanya si Silas,
Ngunit hindi niya man lang sinabi ang tunay na nararamdaman niya rito. Hindi ko gustong tipo ng tingin mo ngayon sa akin. Bakit? You look sad, Bianca. I don't wanna see you sad. Anong iniisip mo? Iniisip ko? Iniisip ko na napakaswerte ko kasi nakilala kita. Na nagtagpo ang landas natin dalawa. Nakakatakot pala. Nakakatakot na baka mawala kita. Hindi ako mawawala sa'yo, Bianca. Nakatali na ako sa'yo. Sa'yo lang ako. Pag-aari mo ko. Paano mo ako nakilala noon? Nakikita kitang lumalabas ng building na pinagtatrabahuan mo noon. Habang sinusubaybayan ko si Rafael. Tapos sunod-sunod na. Sinusundan na kita. Totoo bang sabi ng doktor noon na tinanggihan mo ang alok niya sa kanya na tumira noon? Yes, pero nung ikaw nagaya, hindi mo pa man yun inalalakbay. Halos ipagdasal ko na sabihin mo yun. I acted cold that time, pero pakiramdam ko parang matutunaw na ako sa pwesto ko sa mga oras na yun. Medyo nalungkot na ako nung sinabi mo na may asawa ka na. Hindi ko alam na si Rafael pala yun. Ang galing mo palang magpanggap na pulubi. Kaya pala sabi ng utak ko noon, parang hindi bagay sa'yo. Kailangan yun para sa trabaho ko, Bianca. Kaya pala pakiramdam ko, parang napaka-misteryoso mo. Misteryosong pulubi. Natawa si Bianca sa sinabi ni Silas. Hindi ka ba napapagod sa ganitong sistema natin? Hindi ako napagod kailanman, Bianca. Alam kong worth it ang paghihintay ko sa'yo. You should stop this now, Silas. What? Why? May nagawa ba akong mali? May sinabi ba akong hindi mo nagustuhan? Hindi ganyan ang ibig kong sabihin, Silas. Huwag kang paranoid. Sinabi ko lang naman na tumigil ka na sa panliligaw. I want our relationship to level up, Silas. Sinasagot na kita. Let's be official. Napaawang ang labi ni Silas sa gulat, animoy hindi makapaniwala sa sinabi ni Bianca. Are you serious? Kailan pa ako nagbiro sa'yo, Silas? Mahal kita. Mahal na mahal. Parang gatilyo sa tainga ng lalaki ang kaniyang narinig. Mabilis niyang hinigit si Bianca papalapit sa kanya, lalo at niyakap ito ng mahigpit. Parehong napapikit ang dalawa habang ninanamnam ang mahigpit na yakap na yon. Nang maghiwalay ang dalawa, nagulat si Bianca nang makitaan ng paglandas ng luha sa mga mata si Silas. You don't know how much you make me happy, Bianca. God knows how much I've been waiting for this. Mahal na mahal kita, Bianca. I promise that I will protect you from the rest of my life. Hindi ko hayaang maging mag-isa ka. Hindi ko hayaan na iwala mo ulit ang sarili mo. Ipaparamdam ko sa iyo ang totoong pagmamahal na karapat-dapat. The love that you truly deserve, Bianca. At the end, my waiting is worth it. Thank you, Bianca. Salamat sa pagbukas muli ng puso mo at binigyan ako ng puwang para mahalin ako. At mahalin ka. Emosyonal na wika ni Silas at napayakap muli ng mahigpit kay Bianca. Sa likod ng mahigpit na yakap ng dalawa sa isa't isa, ay walang sawang pasasalamat nila sa may kapal. Dahil sa kabila ng mga pinagdaanan nilang dalawa, pinagtagpo ang landas nila para parehong ilunas sa isa't isa. Nakatagpo man ng cheater at manipulative na asawa si Bianca noon, pinalitan naman ito ni Silas na faithful at loyal na tipo ng lalaki. Wakas, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwento, please leave a like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. This is Miss Hanalet here in Kuya Augustine Stories. Hanggang sa muli, paalam!